Wala tayong kasalanan. Sa dami-dami ng tao sa mundo, sa atin pa talagang binuhol sa isa't isa. Habang nilapitan naman ni Carlo ang mama niya, nang makita niyang umiiyak, na agad giniit ni Gina na kahit hindi sa kanila umuwi si Wilson, ay lagi niya itong pinoprotektahan na ganun lang matatapos ang lahat, na ayaw niyang mawala si Wilson sa kanila, na agad namang sinabi ni Carlo na hindi mamamatay ang papa niya, na hindi niya sila iiwan, pero giniit ni Gina na sa ganong sitwasyon ay alanganin na si Wilson, kaya sinaad naman ng anak niya na lalaban ng papa niya dahil isa siyang Wilson Chu. Sabay sinabihan niya ang mama niya na manatili silang matatag para kay Wilson dahil hindi siya mawawala sa kanila. Sa likod na naging kirida si Gina, ay minahal niya si Wilson na dahil sa pagmamahal niya ay nakipagsabuatan pa siya kay Cindy para lang manatili si Wilson sa kanila. Nang mailipat na si Wilson sa kwarto niya ay pinaliwanag ng doktor na naging maayos ang operasyon niya, na natanggal na yung dugong bumara sa arteries niya at nasiyahan naman si Cindy na kailangan nilang sundin ang prescribed medication para sa kanya at baguhin ang lifestyle ni Wilson, na kahit papaano ay naging maswerte pa rin ang asawa niya na pagkatapos ng mga ilang araw ay pwede rin silang umuwi, na agad namang nagpasalamat si Cindy sa pag-aalaga nila kay Wilson. Pagkaalis ng doktor ay saktong gumalaw ang mga daliri ni Wilson na tinawag niya ang pangalan ni Caroline. Agad siyang nilapitan ni Cindy at tinanong niya kung may masakit sa kanya, pero agad niyang tinanong kung asaan si Caroline, kaya hindi makaimik si Cindy dahil pinagtabuyan niya ang dalaga na siya ang sinisisi niya sa pagkaatake ni Wilson. Nakiusap naman si Wilson na gusto niyang makita ang anak niya, na sinubukang ibahin ni Cindy ang usapan, pero nanindigan siyang kailangan niyang makausap ang dalaga, na nagmakaawa pa ito kay Cindy at sinabing tawagan niya si Caroline, kaya wala nang nagawa pa si Cindy sa mga sandaling yan, dahil kahit anong gawin niya ay si Caroline pa rin ang kukumpleto sa buhay ni Wilson, gaya ng nagawa ni Divine sa buhay niya. Agad namang nagpunta si Bingo sa tambayan nila ni Caroline at masaya siya nang andoon ang dalaga, na agad naman siyang sinalubong nito at sinabing inatake ang papa niya dahil sa paghihiganti ni Annie dahil sa ginawa nila Cindy at Gina sa kanya, kaya nawala na ang GLC sa kanila at muntik na ring mawala ang papa niya, na sinabi din ni Annie na ang papa niya ang pumatay sa mama niya, na napasigaw ang dalaga sa galit dahil sa mga nangyayari sa buhay niya. Sabay na tanong niya kung bakit siya pa at anong nagawa niyang kasalanan para maramdaman ang lahat ng yun at para mangyari sa kanila ng mama niya na humagulgol na ito. Agad siyang pinakalma ni Bingo at sinabi niyang wala siyang kasalanan, na wala silang kasalanan, na nagalit pa siya sa tadhana dahil nilagay sila sa kanilang mga pamilya para masaktan ng isa't isa, na pinagtagpo pa sila na sa dinabi-dami ng tao sa mundo ay sa kanila pa talaga binunto ng lahat ng iyon, kaya nagyakapan silang dalawa. Wasak na wasak ang mga puso nila Bingo at Caroline, na totoong nakuha na ni Annie ang hustisya para sa kanilang mag-ina, ay hindi din matanggap ni Bingo na doble-doble ang sakit kay Caroline dahil siya ang pinakamamahal niya. Ang magandang samahan ng dalawa ay magkakaroon ng lamat dahil sa alitan ng kanilang mga pamilya. Papaano mapagtatagumpayan nila Bingo at Caroline ang mga pagsubok sa buhay nila? Sapat kaya ang pag-ibig para malampasan nila ang mga ito? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.